2 traits na masasaktan ang lalaki kahit may bago pa siya. Yes, ito mga utol, sa video na ito ay ituturo ko sa inyo yung mga gawain or behavior na kailangan ninyong gawin once na may bago po yung mga partner ninyo, para masaktan din siya, no, or para malubusang masaktan din yung kanyang damdamin. Well, ito, kahit sabihin man natin na hindi mo alam kung meron ba talaga siyang bago or may someone, but still the same pa rin yung gagawin natin, na para kahit sabihin man natin may bago man siya o wala, ay ganun pa rin, masasaktan at saka masasaktan pa rin yung lalaki. So kung yung pinaka-goal mo ay para magawang masaktan yung kanyang damdamin, pues panoorin mo yung video na ito. So ito, diretsahang sagot. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa, na yung una sa lahat na dapat mong gawin once na nalaman mo na, let's say, meron talagang bago, no? May kausap, may ka-chat, and may pinagkakaaliwan. Wala kang ibang gagawin dito, utol, kundi gawin nyo po yung agarang pag-atras. Take note ulit, ha. Napaka-importante po yung agad-agad na pagkikilos. No, kasi sa agarang pag-atras mo ay parang bigla ang hahatakin natin yung energy niya, kaysa padahan-dahan kang umatras na, let's say, naghahabol ka pa and sinasanay mo na rin yung sarili mo na siguro wala na to, no, na parang padahan-dahan kang hindi na nagre-response, ay mabibigyan mo rin ng panahon yung isang lalaki or yung partner mo na nagloloko na makapag-adjust. Yes? So kung kagaya sa'yo na gusto mong sanayin yung sarili mo na para mag-adjust ka din, natanggapin na baka hindi na siya babalik, is ganun din ang mangyayari sa partner mo na lalaki. Ganun din ang gagawin niya, mag-a-adjust din siya. Oh. No? Compare sa kung agaran na ikaw ay umatras nang hindi niya namamalayan na ang buong akala niya is andyan ka pa, maghihintay, or nag-expect din siya na baka maghahabol ka sa kanya. Pero kung wala ang lahat-lahat ng ito, na hindi mo siya hinabol, hindi ka na nagparamdam, ay dito po siya mas lalong mababahala. Kasi ito din yung isang rason, no, na kung bakit mas lalo silang lumalayo, lumalaki yung ulo, no, and na mas lalong namamantala, is dahil lang din po yan sa kampante. Diba? Kung narinig nyo na ito sa akin noon. Dahil once na makakampante yung isang lalaki, talagang lalaki po yung kanyang ulo, no? Yung ulo sa taas at saka yung ulo sa baba. So, once na lumaki po ito, utol, dito ka talaga ma-e-echapwera. And yung lingid sa kaalaman niya is patay na patay ka talaga sa kanya. Pero sa oras nung binaliwala ka niya at saka sa oras na ikaw ay niloko niya, bigla kang nag-vanish, bigla kang nawala agad-agad, no? Bigla kang hindi na nagparamdam, ay dito po siya mas lalong magtataka na mali pala yung conclusion niya, na he conclude na buong akala niya talaga is patay na patay ka sa kanya. Yeah, so that's why, no, gawin niyo po yung agarang pag-atras, kasi dito po siya masasaktan dahil parang magmumukha siyang tanga dito, na nag-e-expect siya sa maling expectation versus reality nga, di ba? So kung minsan ina-expect niya na akala niya andyan ka pa, pero yung pala ay wala na. Oh. And ito yung pangalawa nating gagawin. Hindi ito sa side ng lalaki, no, kundi dito na naman tayo sa side mo. Ang next mong gagawin once na umatras ka agad-agad is mag-focus ka muna sa iyong sarili. Magpaka-busy ka, utol. Kasi kahit sabihin man natin na agarang umatras ka, tandaan ninyo kanina yung sinabi ko, no, na kailangan iwasan natin na mabigyan ng adjustment or transition or padahan-dahan na pag-a-adjust yung isang lalaki. So kung kahit sabihin man natin, yes, agaran ka ngang umatras, but may mga certain times pa rin na ikaw ay nagpaparamdam na paminsan-minsan is andyan ka pa, kumikibo, nagre-response. Yeah, inaatrasan mo nga siya pero
inaaway mo siya sa pamamagitan ng pagchat-chat, no? And nagiging responsive ka na kahit yun na nga, kahit nag-aaway kayo. Pero sa ganitong pamamaraan kasi utol, ay still nabibigyan pa rin natin siya ng adjustments. No, na until na parang makayanan niya na rin. Kasi parang nag-explain ka pa or nagbigay ka pa ng mga validation sa kanya. So wala, kampante ulit yung mabibigay mo kasi parang nagbigay ka pa ng validations na nagpapaliwanag ka pa eh. Actually sa paliwanag mo na ito ay validations ka agad yung mabibigay or mababato mo sa partner mo na lalaki. So mas mainam po utol, no? Sabayan nyo po, which is 2 traits nga, 2 behavior ang gagawin natin dito. Umatras ka ng agaran at sabayan natin na huwag na natin siyang kikibuin. All you have to do is mag-focus ka sa iyong sarili. No? I-set aside mo muna yung lalaki, i-set aside mo muna yung about sa kanya, including na huwag ka nang mang-stalk sa social media accounts niya. Lahat-lahat kasama po yan. And isa ito sa mga katanungan no, na Kuya Kiko. So pwede ko na ba siyang i-block? Actually kung pwede lang, huwag muna no. Kasi gusto nating magawang masaktan yung isang lalaki sa pamamagitan na hayaan muna natin siyang meron siyang access sa'yo pero ikaw ay hindi na kumikibo. Na kahit anong bibitawan niyang salita sa'yo, na kahit anong pagpe-penetrate niya sa'yo is hindi ka pa rin nagpapatinag ay mas lalo po siyang masasaktan. Oh. Dahil yung pambablock utol ay nire-recommend lang po namin yan once na yung pag-atras mo ay diretsahan na talaga, ayaw mo na sa lalaki, wala ka nang pakialam, no? Hindi mo na ginugol or hindi mo na pinapangarap na masaktan siya, kundi wala na. Umaayaw ka na talaga, then pwede mo nang i-block yung isang tao. Pero kung yung goal natin is gusto mo muna siyang masaktan, na kahit may other woman siya, is yun po ang gagawin natin. Hayaan lang po muna natin, huwag muna natin siyang i-block. Pero sabayanan natin ng no contact, no? Pag-atras ng agaran at saka hindi na magpaparamdam. Lahat-lahat po utol dapat zero connections. Wala siyang mababalitaan sa circle of friends ninyo, sa mutual friends, lalong-lalo na sa families mo. No? Kapatid, magulang, dapat kailangan mo silang kausapin. Or kung magtatanong man sila sa'yo, let's say hindi mo sila kontrolado, sasagutin mo na lang po ng, ewan ko, ayoko munang pag-usapan yan. Tapos! Kasi hanggat wala kang binibitawang salita ay titigil or iiwas lang din yung mga yan. Nasa sayo po yung pinakasusi dito utol. Kung hindi natin kontrolado yung mga tao na nasa paligid natin, kasama na yung partner mo, ang tanging makokontrol lang natin is yung ating sarili. That's why, kumilos po tayo ng tama. Mag-ingat po tayo sa bawat kinikilos natin. No, kasi ang dami-dami po naming nababalitaan na yung iba umaatras nga, pero hindi naman biglaan. Which is, may pasundot-sundot pa, no, pagre-reach out, pagre-respond sa mga partner nila. So wala, binibigyan nyo lang ng adjustment yung mga partner ninyo na makapag-adjust na makayanan niya rin yung lahat-lahat ng ito. So wala, paano natin siya matatarget na masaktan? No, yung target natin na masaktan. So wala, hindi po yan masasaktan kapag binigyan mo siya ng adjustments. Binigyan mo siya ng panahon na makapag-adjust. Copy? So yun lang po mga utol, sana yung maliwanag sa inyo yung video na ito. And then, sa may mga katanungan pa dyan about sa video na ito, you can leave a comment na dyan sa ilalim and sasagutin po natin yan, lalong-lalo na dito sa YouTube channel natin. So yun lang po, maraming salamat talaga. So ingat kayo, God bless and babush!